Good morning mga kabisland. So dito po tayo ngayon sa Del Gallego, Camarines Sur. So ito po ay katabing bayan lang po ito ng Tagkawayan, Quezon. Ano po? So new property tayo mga kabisland. So ang property po natin ay hindi po siya tabing kalsada. Ano po? Pero andun lang po siya. Yan. So mga 30 meters lang po yung layo dito po sa kalsada na to. Ano po? So malapit lang naman mga kabisland. So kami po ay nag-drive po ng mga 3 kilometers mula po sa National Highway. So doon po papunta yung palabas ng National Highway. Ano po? So ang maganda dito mga kabislan, so wala naman po tayong dadaanan na mga rough road, ano? So pasok po kahit anong klase po ng sasakyan. So meron din pong linya ng kuryente. So yan po yung poste. Yan po yung linya ng kuryente. Yan. Ano po? So maganda mga kabisland, ano, kasi ito po ay halos kapantayan itong area na to na malapit. Pagdating po sa unahan doon, nandun po yung medyo palusong ng konti. So yan, napakalapit lang mga kabisland sa sa kalsada. Pero ito pong dinadaan natin na ito po ay pamangkin po yung may-ari na kasi nito nung nagbebenta. Binigay daw po niya doon, pero yan, so okay naman daw sa pamangkin niya na magbigay po ng right of way. So wala man daw pong problema. So ito mga kabislan, simula po dito sa nyug na to, dyan na po yung property, ano? Yan, sa nyug na yan. So papunta po siya doon pag ganun siya. Yan, so makita naman po natin mga kabislan, ano? So napakaganda po ng mga nyug po dito, mga takaran, ano po? So hindi pa siya ganun katataas, ano po? Yan. Maganda ito mga kabislan kung halimbawa ay kahit ito po ay part na po ng Bicol region. So okay pa rin naman po siya kasi ano po ito katabi lang talaga siya ng Tagkawayan, Quezon. Ano po? So yan po yung linya ng kuryente mga kabislan to. Yan po yung linya ng kuryente. Yan. So meron din pong signal ang cellphone, ano? So walang problema. Maganda rin po dito, hindi po siya binabaha. Ano po? So ito po yung itsura po niya ng property. Yan. So sa part na ito mga kabislan, medyo may palusong ng konti. Yan. Yan po siya Medyo maano lang po ngayon, ano, medyo madami lang po siyang mga kahoy-kahoy. So maganda naman yung mga kabislan. Pwede naman ninyo yung ulingin. Yan pwede naman ninyong ulingin yung mga yan. So walang problema diyan. So dami rin po ditong mga hardwoods. So ito po ay 2.2 hectares mga kabislan. So napakamura din binibenta. So ano lang po ito mga kabislan clean title po ito mga kabislan, ano? So pagdating dito mga kabislan sa ibaba, so halos pantayan naman na po siya. So dito mga kabislan, so medyo madalang-dalang po yung nyug dito. So karamihan po dito ay mga puno-puno siya. Pero pantayan naman na po. Yan, may mga maliliit din po na nyug na mga bagong tanim. Yan, so may mga ano rin po mga kabislan, may mga fruit bearing trees. Ano po, may langka. Yan. May puno po ng santol. Tahimik na tahimik po dito ha kabislan. Kapaganda. So yan mga kabislan, medyo medyo talagang medyo madami lang po siyang mga mga kahoy-kahoy, so kailangan lang siyang linisan so para makita po talaga yung ganda ng property. Ang kagandahan lang po nito mga kabislan, very accessible, so kahit tumanda po kayo yan, so makakapunta pa rin kayo ng property kasi meron naman po tayong right of way papunta po dito. Yan po siya, medyo mababa po yung mga nyug dito. So, meron din po mga puno ng anahaw. So siguro po ang layo po nito sa sa Tagkawayan town proper. Mga lang po siya, mga 15 minutes lang po drive, mula po sa Tagkawayan town proper. So malapit lang po siya. And maganda naman po yung highway talaga. Yan po yung mga tanim po dito. May mga puno po ng langka. Actually mayroon pa mga balot-balot siya. So madami po siyang mga fruit bearing trees. Ang karamihan po ng nakikita ko dito, santol, saka ang langka. Tapos may mga batino o yung mga hardwoods. Yan.
Medyo sa area talaga na to ay medyo ano po ano, madami siyang mga puno, mga kahoy-kahoy. Yan, tulad po niyan, may puno na naman ng santol. Yan, sa mga kabislan po natin na naghahanap po ng murang farm lot, ano, murang property, so pwede po ninyo itong i-consider, ano. So even though na maliit lang po yung sukat po niya, maganda naman, ano po, kasi productive din siya, ano. Marami rin po tanim ng nyug, may mga fruit bearing trees din. And isa pa, accessible din naman po siya, ano. Yan. So safe naman mga kabislan dito, wala namang problema kasi malapit lang naman siya sa national highway. And ang Delgaligo din mga kabislan, isa rin po ito sa mga bayan, ano, na medyo okay din po yung mga beach po dito. Kaya pwede po kayo mag-relax kung sakali. Yan mga kabislan, mga halos pantayan na po ito. Ano siya, medyo palusong siya ng konti pero pantay naman na yung ano ng lupa, hindi siya yung parang mga bundok-bundok. Ang dami ditong panggatong, oh. Yan po, may mga malaking puno na naman ng santol. So medyo ito mga kabislan, ito yung medyo malinis na part po ng property, ano. Yan. So medyo madami na siyang mga nawala na yung mga kahoy-kahoy dito. Tapos pagdating po dito, okay na siya. Medyo malinis-linis na po siya dito. So halos ganito lang naman po yung structure po ng lupa niya. Ano po? So ganyan lang talaga siya. So halos pantayan, tapos medyo palusong siya kasi ng ano slant siya ng konti na ano pa ganyan, pero almost pantayan naman na siya kung tutuusin. Tapos ganito yung itsura po niya pag nalinisan, ano. So sa part na to mga kabislan, halos halo-halo na dito yung ano ng nyug, no? Kasi meron pong may mga matataas na nyug na, tapos meron naman na mga mababa, may mga takaran din. Ang ganda nito mga kabislan. So pag nalinisan ito mga kabislan, ano, so pwede kayo dito magtanim ng ano, mga pinya, ano pa. So para at least ay wala po siyang ano, walang sayang na space dito sa property. So marami silang mga pinutol din na mga puno, ano, mga kahoy-kahoy. So ito mga kabislan, ano, ang Delgaliego Camarines Sur ay siya po yung pinakaunang bayan ng Camarines Sur mula po sa Quezon Province. Yan. So from Metro Manila mga kabislan, so drive lang po kayo ng mga 7 to 8 hours. Ano po? So malapit lang naman din siya. So kung kayo po ay mga taga Bicol, ano po? Yan. So maganda po ito. At least mura pa po siya. Compare po sa presyo po ng mga lupa, ano, sa Camarines Norte, na sobrang napakataas na rin. Ito po kasi ay Camarines Sur yung may sakop, ano po. Ayan. So kung meron po kayong mga questions mga kabislan regarding po dito sa property, ano po, gusto nyo magpa-schedule ng tripping, yan, so pwede po tayo magpa-schedule, ano. So message lang po kayo sa aking Facebook page. So search nyo lang po Bestland PH, and ayan, message po kayo sa aking Viber, sa aking WhatsApp, ano po. Ilalagay ko naman po sa screen yung aking number. Yan, so ganda. So karaniwan ng mga tumutubo po dito yung ganito. Yan. Yan po yung pinambabakod namin dati sa mga farm, mga tuwid na yan.
Kaya kung kayo po ay magpapabakod, yan, dami po tayong pwedeng kunin. Hindi na kayo gagastos. Yan. So medyo malawak po dito. So itong part lang na to mga kabisland, yung ano talaga no, medyo hili itong dinadaanan ko. Pero pagdating po dito sa taas, yun, almost pantayan na po siya. Yan po yung kalsada. So maganda mga kabisland, pwede rin ditong paghayupan ano. Kasi napakadami po dito ng mga Carabao grass. Halos pantayan din naman po siya. Ganito po siya. Dito po sa ibabaw ano. Kaya kung kayo po ay magbabahay dito, so yun, maganda po. Kasi pantayan po yung ibabaw, then yung ilalim, yung bandang ano po doon sa ano natin pinuntahan, medyo hili ano. So yun lang naman po yung poste ng kuryente So even though na hindi po ito tabing kalsada, pero may right of way naman mga kabisland ano. So mga 30 meters ang layo sa kalsada. Yan po siya. Yan, so hanggang dito na lang tayo mga kabisland ano po. So message na po kayo sa akin ano po, para schedule ng tripping. Ingat po palagi, God bless po sa lahat.